Minsan sa buhay, kahit anong pilit mong itago o ipaliwanag sa sarili mo, may mga damdaming dumarating na hindi mo na kayang pigilan. Mga damdaming kumakain sa loob, nagpapalito, at minsang nagdudulot ng sakit na mahirap kalimutan. Ito ang kwento ng tatlong taong nagkakagulo ang puso at isip, tatlong taong nasaktan at nasira dahil sa isang lihim na hindi dapat nangyari. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Huwag kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na kwento at confessions dito sa M2M Desires. Shout out din kay Daddy D mula sa Miami, Florida. Salamat sa palaging suporta sa ating mga kwento at sa pagtangkilik sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Ako si Drake, 28 years old, IT support. May girlfriend ako na si Rose. 3 years na kaming magkasama. Buo ang paniniwala ko dati na straight ako hanggang sa dumating si Oscar sa buhay namin. Si Oscar ang pinsan ko sa side ng nanay ko. Medyo close kami noong bata pa kami. Galing siya sa Mindoro at nag-college dito sa Maynila. Wala siyang matitirhan, kaya ako na mismo ang nag-offer na makitira muna siya sa apartment ko for 1 semester habang naghahanap siya ng sariling place. May extra space naman ako at pamilya ko siya, kaya wala akong nakitang problema noon. Noong sinundo ko siya sa bus terminal, doon ko lang ulit siya nakita after 10 years. Nagulat ako kasi hindi na siya yung batang pinsan na naaalala ko. 21 na siya, moreno, matangkad, at halatang sanay sa farm work kasi athletic ang katawan. Simple lang ang suot niya, shirt at jeans, pero may appeal. May kakaibang presence siya. Tahimik, pero may confidence. Kuya Drake, salamat talaga sa pag-offer mo, sabi niya habang niyayakap ako. Amoy, pabango siya, malinis at fresh kahit galing sa biyahe. Pagdating namin sa apartment, ipinakita ko sa kanya ang setup. Studio type lang iyon, pero may partition sa likod na pwede niyang gawing sleeping area. Dito ka na lang muna, may sarili ka namang space, sabi ko. Sobrang okay na to kuya, hindi naman ako maarte, sagot niya habang inaayos ang gamit niya. Nang gabing iyon, dumating si Rose. Siya ang girlfriend ko since college. Maganda, mabait, at sobrang understanding. Ipinakilala ko siya kay Oscar. Hello, so ikaw pala si Oscar. Ang cute mo naman. Bungad ni Rose. Ganun talaga siya ka-friendly. Napansin kong namula si Oscar. Thank you Ate Rose. Ang ganda mo rin po. Swerte ni Kuya Drake. Normal lang naman dapat ang lahat, Kuya Will. Pero hindi ko maipaliwanag, may kakaibang pakiramdam sa hangin noong gabing iyon. Kumain kaming tatlo. Nagkwentuhan tungkol sa buhay probinsya ni Oscar, sa trabaho ko, at sa med school ni Rose. May mga sandali lang na nahuhuli ko si Oscar na nakatingin sa amin. Minsan sa akin, minsan kay Rose. Hindi naman bastos ang tingin niya. Parang may halong curiosity. At kapag medyo sweet kami ni Rose, napapansin kong parang naiilang siya pero hindi rin makaiwas tumingin. Habang nagliligpit kami ng mesa at nasa CR si Rose, bigla siyang nagsalita. Kuya, 3 years na pala kayo ni ate. Oo, sagot ko. Ikaw ba? May girlfriend ka na sa province? Tumigil siya sandali bago sumagot. Wala pa kuya. Medyo complicated yung preference ko. Complicated? Paano? Huminga siya ng malalim. Open ako sa both guys and girls. Hindi ko alam kung bakit pero parang may tumibok sa dibdib ko nang marinig ko iyon.
Hindi naman ako judgmental. Liberal naman ako. Pero may kakaibang shift sa loob ko. Parang may nagbago sa pakiramdam ko sa kanya sa isang iglap. Okay lang yun, Oscar. Sabi ko, pilit na casual ang tono. Walang discrimination dito. Ikaw pa rin yan. Support kita. Ngumiti siya. Yung mangiting totoo, parang nabawasan ang bigat na dala niya. Salamat Kuya Drake. First time kong sabihin yan sa isang family member. Nang gabing iyon, katabi ko si Rose sa kama. Pero hindi ako makatulog. Naiisip ko ang sinabi ni Oscar. Naiisip ko siya sa kabilang space, ilang hakbang lang ang layo sa amin. At mas lalo kong naiisip kung bakit ko siya naiisip ng ganun. Kuya Will, doon nagsimula ang lahat. Akala ko simpleng tulong lang sa pinsan. Isang pabor na mabilis lang lilipas. Hindi ko alam na doon magsisimula ang gulo sa pagitan naming tatlo. At hindi ko rin alam na darating ang araw na ako mismo ang gagawa ng pagkakamali. Isang buwan na ang nakalipas simula nang manirahan si Oscar kasama ko. Ang bilis ng panahon, pero mas mabilis ang pagbabago ng dynamics namin. Una, napansin ko na sobrang helpful niya. Maaga siyang gumigising para magluto ng breakfast. Naglilinis siya ng bahay kahit hindi namin sinasabi. Inaasikaso rin niya si Rose kapag pagod ito sa hospital. Para siyang perfect housemate. Drake, ang sweet naman ni Oscar, sabi ni Rose habang kumakain kami ng niluto niyang adobo. Parang kapatid ko na rin. Oo nga eh, swerte natin sa kanya, sagot ko. Pero Kuya Will, totoo bang kapatid lang ang nararamdaman ko? May mga moments kasi na nahuhuli ko ang sarili kong tinitignan siya. Kapag naglalaba siya naka-topless at boxer lang dahil mainit, nakikita ko ang toned niyang katawan. Halos bawat muscle, halatang sanay sa trabaho sa bukid. Kapag tumatawa siya, may dimple sa pisngi. Kapag seryoso siyang nag-aaral, ang cute ng focus niya. At mas nakakatakot, napapansin ko rin na tinitignan niya ako. Hindi ko alam kung paranoia lang, pero may mga stolen glances. Kapag naglalakad ako from shower na nakatawel lang, ramdam ko yung tingin niya bago siya agad lumingon. Kapag nag-uusap kami, may parang kuryente sa pagitan namin. Isang Friday night, wala si Rose. Night shift siya sa hospital. Kami lang ni Oscar sa bahay. Kuya, gusto mo bang mag-inom? Alok niya. Bumili ako ng Red Horse kanina. Sige, sagot ko. Wala rin naman akong gagawing kinabukasan. Nag-inuman kami. Nagkwentuhan tungkol sa buhay, pangarap, frustrations. Ilang bote ang naubos namin. Medyo lasing na kami. Kuya Drake, sabi niya, medyo malabo na ang mata. Pwede ba kitang tanungin ng something personal? Sige, sagot ko. Nag-try ka na bang mag-experiment? Sexually, I mean. Napatigil ako. Ha? As in? As in, with guys. Kasi straight ka, 'di ba? Pero naisip mo na bang subukan? Tumahimik ako. Totoo naman, Kuya Will, may ilang beses na pumasok sa isip ko. Lalo na simula nang dumating siya. Honestly, simula nang dumating ka, may naiisip ako. Amin ko. Siguro dahil lasing o siguro dahil pagod na akong magtago. Tumingin siya sa akin. Tumagal yung eye contact namin. Ilang segundo na parang ilang oras. Kuya, crush kita, sabi niya. Straight to the point. Walang paligoy-ligoy. Dapat nagulat ako. Dapat nagpanik. Pero hindi. Kasi alam ko na. Ramdam ko na. Oscar, pinsan kita, sabi ko. Pero walang conviction sa boses ko. Alam ko. At alam ko rin na may girlfriend ka. Pero kuya, ramdam mo rin ba yung tension between us? Ramdam ko, bulong ko. Pero mali to. Bakit mali? Tanong niya, lumapit. Ang lapit na niya. Ramdam ko na ang hininga niya. Bakit mali ang nararamdaman? Kasi pinsan kita. Kasi may girlfriend ako. Kasi straight ako. Pero nandito ka pa rin. Hindi ka umaalis.
Hindi mo ako tinataboy. Tama siya. Bakit nga ba? Oscar, lasing lang tayo. Pero bago ko matapos ang sentence, hinalikan niya ako. Kuya Will, dapat tinulak ko siya. Dapat tumayo ako at umalis. Dapat sinabi kong malito na magpinsan kami, na may girlfriend ako. Pero hindi ko ginawa yon. Humalik din ako. At ng gabing iyon, nangyari ang hindi dapat nangyari. May nangyari sa amin dalawa. Sa sofa, sa kwarto, sa bathroom. Paulit-ulit namin pinalabas ang init ng aming katawan. Hanggang madaling araw. Nang magising ako, nakahiga ako sa kama. Katabi ko si Oscar, mahimbing ang tulog habang hawak ang maselang bahagi ng katawan ko. Parehas kami walang saplot. Nakaakbay pa ang braso niya sa akin. At doon ko na-realize, ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pinsan ko. May girlfriend ako. Tinalikuran ko lahat ng prinsipyo ko. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero Kuya Will, ang mas nakakatakot, walang pagsisisi. May parte sa akin, gusto pang ulitin. Kuya Will, pagkagising ni Oscar, pareho kaming tahimik. Walang imikan. Ang awkward. Ang guilty. Kuya, about last night. Simula niya. Lasing tayo, putol ko. Wala tayong malay. Kailangan nating kalimutan yun. Tumango siya pero makikita mo sa mata niya na nasasaktan siya. Okay kuya, sorry. Hindi ikaw ang may kasalanan. Kasalanan ko to. Ako ang dapat mag-sorry. Sagot ko. Maya-maya dumating na si Rose. Pagod galing duty pero ngumingiti pa rin. Good morning babe. Bati niya. Humalik sa pisngi ko. Parang sinaksak ako sa dibdib. Kagabi, ang halik ko ay para kay Oscar. Ngayon, humahalik ako kay Rose na parang walang nangyari. Kumusta duty? Tanong ko. Kunwaring normal. Grabe, sobrang pagod. Pero okay na. Miss na miss kita. Sagot niya, niyakap ako. Yakap niya, mainit, sincere, trusting. At ako, traidor. Tumingin ako kay Oscar. Nakayuko lang siya, nag-aalmusal mag-isa. Ilang araw ang lumipas. Nagpretend kaming lahat na normal ang lahat. Pero hindi. May tension, may guilt, may mga salitang hindi nasasabi. Si Rose, napansin niya. Babe, okay ka lang ba? Tanong niya habang nag-dinner kami. Parang absent-minded ka lately. Stress lang sa work, sagot ko. Si Oscar din parang tahimik lately. May problema ba kayo? Wala naman. Adjustment period lang siguro niya, sagot ko. Tumango siya, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Isang gabi, wala si Rose. Nag-review siya overnight. Mag-isa na naman kami ni Oscar. Kuya Will, alam kong dapat umiwas ako. Alam kong dapat tumakas ako. Pero hindi ko nagawa. Lumapit ako sa kanya. Nakaupo siya sa sofa, nag-aaral. Oscar, tawag ko. Tumingin siya. At nakita ko sa mata niya, same desire, same guilt, same confusion. Kuya, wag na natin ulitin. Sabi niya, mali ito. Alam ko, sagot ko. Kasalanan natin to. Alam ko, mag-break kayo ni Ate Rose kapag nalaman niya. Alam ko. Pero kahit alam naming lahat yun, nangyari pa rin. Hindi na namin napigilan ang init ng sandali. Ulit at ulit at ulit. Kaming nagpapalabas ng init ng katawan. Every time wala si Rose, lagi namin ginagawa ang mga bagay na yon. Secret, lihim, kasalanan. At sa tuwing humaharap ako kay Rose, parang nawawalan ako ng kaluluwa. Alam kong niloloko ko siya. Alam kong ginagago ko siya. Pero hindi ko kayang tigilan. Adik na ako kay Oscar. Sa sensation. Sa thrill. Sa guilt mismo. Kuya Will, 3 buwan kaming nanloloko kay Rose. 3 buwan ng kasinungalingan. 3 buwan ng double life. Umaga, boyfriend ako. Gabi, kasama sa kasalanan. Pero hindi forever ang sikreto. Isang Saturday afternoon, nag-grocery ako.
Dapat kasama ko si Rose, pero may emergency duty siya. Nag-message ako na bibili na lang ako mag-isa, pero nagsinungaling ako. Umuwi agad ako. Para kay Oscar. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko silang dalawa. Si Rose at Oscar, nag-uusap sa sala. Nanigas ako. "Babe," gulat ni Rose. "Akala ko mag-grocery ka?" Mabilis lang," sagot ko, pawisan. Pero may mali. May nakita akong mali sa mata ni Rose. Parang alam na niya. "Oscar, pwede ba kaming mag-usap muna ni Drake?" sabi ni Rose. Kalmado siya. Pero yung kalmadong nakakatakot. Tumayo si Oscar, namumutla. Pumunta siya sa higaan niya. "Babe, ano meron?" Tanong ko, kunwaring walang alam. Tumingin siya sa akin at nagsimulang tumulo ang luha. "Drake, may tinatago ka ba sa akin?" Bumagsak ang mundo ko. "Wala naman. Wag mo akong pagsinungalingan," sigaw niya. First time niyang sumigaw sa akin. "Nakita ko ang phone mo kagabi. Naiwan mo. May notification from Oscar." Nabasa ko bastos na message. Yumuko ako. Wala akong masabi. "Putya, Drake," sigaw niya, umiiyak na. 3 years tayo, 3 years. Tapos lolokohin mo ako? Sa pinsan mo pa? "Rose, sorry." "Sorry? Yun lang? Sorry." Lumapit siya, sinampal ako. Malakas, pero deserve ko. "Mahal kita, Rose. I swear." "Mahal? Mahal? Gago ka ba? Kung mahal mo ako, hindi mo ako lolokohin. Hindi mo ako ipagpapalit sa lalaki. Sa pinsan mo pa." Sumigaw din ako. "Hindi ko naman sinasadya. Nangyari lang. Nalito ako." "Nalito? 3 buwan na daw kayo, Drake. 3 buwan nyo na ako niloloko. Nalito ka for 3 months. Bumalik si Oscar, nanginginig. "Ate Rose, kasalanan ko to. Ikaw!" Sigaw ni Rose kay Oscar. "Alam mo naman kung paano kita tinrato, Oscar. Parang kapatid na kita. Inalagaan kita. Pinahalagahan. Tapos ganito ang ginawa mo sa akin. Inahas mo boyfriend ko." "Hindi ko sinasadya, Ate Rose. Sorry. Sorry talaga." "Lumayas ka. Ayoko na makita ang mukha mo." Naglakad si Oscar. Kinuha ang bag. Tumakbo palabas. "Oscar, wag." Sigaw ko. Hahabulin ko sana. Pero hinawakan niya ako, hinila, sinampal ulit. "Pipiliin mo siya kesa sa akin. Sa 3 taon natin." "Hindi. Ikaw. Ikaw ang mahal ko." "Gago ka. Putya ka, Drake." Naupo siya sa sahig. Umiyak ng umiyak. Yung iyak na para bang namatayan. Yung iyak na sobrang sakit. At ako, tumayo lang. Walang magawa. Kasi alam kong ako ang dahilan ng lahat. "Rose, I'm sorry. I'm so sorry." Tumingin siya sa akin. Galit na galit. "Leave. Umalis ka. Ayoko ka nang makita." "Rose, please. Umalis ka sa harapan ko." Umalis ako. Naglakad ng walang patutunguhan. Tumawag kay Oscar. Hindi sumasagot. Nang gabing iyon, nagpalipas ako sa bahay ng kaibigan. "Kuya Will, dito ko na-realize na hindi pala worth it ang kasalanan. Na ang thrill, ang excitement, ang pleasure, lahat yan mawawala. Pero ang sakit na dulot mo sa taong mahal mo, yun ang mananatili forever." Isang linggo akong walang kakontak kina Rose at Oscar. Nakikitulog ako sa isang kaibigan at pumapasok sa trabaho na parang zombie. Nagme-message ako kay Rose. Seen lang. Walang reply. Tinawagan ko si Oscar. Out of coverage area. Desperado na ako. Pumunta ako sa apartment. Wala si Oscar. Wala na ang gamit niya. Lahat wala na. Si Rose, nandoon. Nakaupo sa sahig. Naka-uniform pa mula sa hospital, umiiyak. "Rose!" Lumapit ako. "Huwag kang lumapit," sabi niya, mahinang boses. Tumigil ako. "Umalis na si Oscar," sabi niya. "Umuwi na sa province. Nag-stop muna ng pag-aaral." Napaatras ako. "What? Bakit?" "Kasi nahihiya siya. Kasi nasira niya ang buhay niya. At nasira mo ang buhay namin." Yumuko ako. "Rose, mahal kita. Please give me another chance." Tumawa siya, mapait. "Another chance? Para saan? Para lokohin mo ulit ako?" "Hindi na. I swear, I'll change."
Hindi mo maibabalik ang 3 buwan, Drake. Sigaw niya. Hindi mo maibabalik ang trust ko. Hindi mo maibabalik ang respeto ko. Rose, please. Huwag kang umalis sa akin. Tumayo siya. Lumapit. Tinitigan ako. Mahal mo ba ako? Oo. Sobra. Mas mahal mo ba ako kaysa kay Oscar? Napatigil ako. Bakit hindi ako makasagot agad? Nakita niya yon. Tumawa ulit siya, umiiyak. Yun na ang sagot ko. Sabi niya, Drake, wala ka ng girlfriend. Tapos na tayo. Rose, please. Aalis ako. Dito ka na. Dito ka na mag-isa. Dito ka mabulok sa guilt mo. Kinuha niya ang bag at lumabas. Hinabol ko siya. Rose, mahal kita. Please. Hindi siya lumingon. At naiwan akong mag-isa. Sa apartment na puno ng alaala. Puno ng kasalanan. Puno ng sakit. Kuya Will, nawala silang dalawa. Nawala ang girlfriend ko. Nawala ang pinsan ko. Nawala ang buhay ko. At ang tanong na bumabalik-balik sa isip ko, worth it ba? Sulit ba? Hindi. Punyeta, hindi. Kuya Will, hindi ko matanggap. Ayaw ko talagang tanggapin ang nangyari. Parang may parte sa akin na umaasang may paraan pa para maayos ang lahat. Kaya gumawa ako ng desperadong desisyon. Hinanap ko si Oscar. Nag-absent ako sa trabaho. Hindi ko na inisip kung anong sasabihin ng boss ko. Isa lang ang nasa isip ko. Kailangan ko siyang makita. Bumiyahe ako papuntang Mindoro. Dumiretso ako sa bahay nila. Habang papalapit ako, lalo akong kinakabahan. Matagal ang biyahe ko. Grabe ang init, pero mas grabe ang bigat sa dibdib ko. Halo-halong guilt at takot ang nararamdaman ko. Pagdating ko sa bahay nila, nakita ko ang mama niya sa maliit nilang tindahan. Tita, mahina akong tawag. Pagtingin niya sa akin, nagulat siya. Drake, ano ang ginagawa mo dito? Nandito po ba si Oscar? Tanong ko. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Nawala ang gulat, napalitan ng lamig ang mukha niya. Bakit? Maikli niyang sagot. Kailangan ko lang po siyang makausap. Sabi ni tita, umuwi na siya. Nag-stop siya sa school. Umiiyak siya pagdating dito. Sabi niya, nagkamali siya sa Maynila. May nagawa raw siyang mali. Yumuko ako. Parang tinutusok ang dibdib ko. Tita, pwede ko po ba siyang makausap? Mahina akong tanong. Umiling siya. Hindi, ayaw kanyang makita. Sabi niya, ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay niya. Kuya Will, parang sinampal ako sa harap ng maraming tao kahit kaming dalawa lang ang nandun. Pero tita, kailangan ko po siyang makausap. Please, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Kuya Will, ang sakit. Pero hindi ako umalis. Hindi ko kayang umuwi nang hindi ko siya nakikita. Kaya naghintay ako sa labas ng bahay nila hanggang sa lumabas siya. Namutla siya nang makita ako. Kuya Drake, bakit ka nandito? Kasi hinahanap kita. Kailangan kitang makausap. Wala na tayong pag-uusapan. Tapos na. Umuwi ka na. Oscar, hindi ko kayang iwan ka ng ganito. Ako? Sigaw niya. Ako ang iniisip mo? Si Ate Rose, sinira natin siya. Nasira ang 3 years niyong relasyon dahil sa atin. Dahil sa akin. Huwag mong akuin lahat. Kasalanan ko. Sigaw niya ulit. Ako ang nang-akit. Ako ang nauna. Ako ang nakisalo sa relasyon ninyo kahit alam kong may girlfriend ka. Ako ang sumira. Napaluha siya. Tahimik lang, pero halatang sobrang bigat na ng dala niya. Oscar, mahal kita, sabi ko. First time kong sabihin. Bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa akin parang hindi makapaniwala. Ano? Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta alam ko, mahal kita. Umiling siya. Kuya Drake, pinsan mo ako. Mali ito. Kasalanan ito. Hindi pwedeng mahalin mo ako. Pero mahal kita. Wag, sabi niya habang tumutulo ang luha. Wag mo akong mahalin. Hindi ko deserve. Nasira ko ang buhay mo.
Nasira ko si Ate Rose. Nasira ko pati sarili ko. Lumapit ako at niyakap ko siya. Oscar, sorry. Sorry kung nadala kita sa sitwasyong ito. Sorry kung hindi ko kayang panindigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Sorry kung mas pinili ko ang takot kaysa sa iyo. Yumakap din siya sa akin. Pareho kaming naluluha. Kuya Drake, mahal din kita. Pero mali ito. Kailangan nating tigilan. Alam ko, kailangan mong bumalik kay Ate Rose. Ayusin mo. Humingi ka ng tawad. Tapos na kami. Subukan mo pa rin. Deserve ninyo ang isa't isa. Hindi ako. Ako lang ang nakakasira. Oscar, hindi. Please, Kuya Drake. Umalis ka na. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na ang lahat. Mag-move on ka na. Dahan-dahan siyang humiwalay sa yakap ko. Pumasok siya sa bahay nila. Hindi na siya lumingon. At naiwan akong nakatayo sa labas at mag-isa. Kuya Will, bumalik ako sa Maynila. Walang Oscar, walang Rose, parang walang buhay. Pero ilang linggo later, nagulat ako. May nag-text, si Rose. Can we talk? Pumunta ako sa restaurant na sinabi niya. Nandoon na siya, pumayat, namumugto ang mga mata. Rose, bungad ko. Sit down, sabi niya, walang emosyon. Umupo ako. I've been thinking, sabi niya, about us, about what happened, about everything. Nakinig lang ako. At naisip ko, deserve ko ng closure. Deserve ko ng explanation. Kaya nandito ako. Para marinig galing sa iyo kung bakit. Huminga ako ng malalim. Rose, nalito ako. Hindi ko alam kung paano nangyari. Nung una, curiosity lang. Tapos naging temptation. Tapos hindi ko na napigilan. Mahal mo ba siya? Napatigil ako. Oo. Tumango siya, umiiyak. Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Hindi ko alam, Rose. Iba yung nararamdaman ko sa inyo. Kay Oscar parang freedom. Walang expectations. Walang pressure. Sa'yo naman, security, comfort, stability. So ano ako? Safe choice? Hindi. Mahal kita, Rose. Pero iba ang pagmamahal ko kay Oscar. Kasi alam kong mali. Kasi alam kong bawal. Kasi alam kong kasalanan. Tumawa siya, mapait. So, mas masarap pala yung bawal? Yung forbidden? Hindi sa ganun. Ganun yun, Drake. Sigaw niya. Sawa ka na sa akin kasi 3 taon na. Kasi predictable na. Kasi boring na. Kaya nang dumating si Oscar, bago, exciting. Kaya mo siya pinili. Rose, hindi totoo yan. Totoo yan. At alam mo ang pinakamasakit? Mag-aalok akong bumalik tayo. Napatigil ako. What? Mag-aalok akong try natin ulit. Pero may kondisyon. Ano? Forget Oscar. Totally. Block. Delete. Move on. Balik tayo sa dati. Mag-start from scratch. Tumingin ako sa kanya. Sincere siya. Desperado. Mahal pa rin niya ako. Pero, Rose, hindi ko kaya. Napapikit siya. Tumulo ang luha. Yan na nga ba? Bulong niya. Pinili mo siya. Pinili mo ang kasalanan. Hindi ko siya pinili. Pero hindi ko rin kayang kalimutan. Tumayo siya. Then we're done. Officially. Totally. Walang babalikan. Rose, wait. Goodbye, Drake. Sana maging masaya ka. Sana sulit. Umalis siya. At sa second time, nawala siya. Permanently. Kuya Will, natanong mo ba sarili mo kung tama ba ang ginawa mo? Kung worth it ba? Ako, araw-araw. At araw-araw, ang sagot ko, hindi ko alam. Kuya Will, 6 na buwan na simula nung bumalik ako mula Mindoro. 6 na buwan na wala si Rose. Wala si Oscar. May naging kami ba ulit? Wala. Si Rose, nakipag-break totally. May bago na daw siyang boyfriend. Doktor, swak daw sa kanya. Masaya na daw siya. Masaya ako para sa kanya. Pero masakit pa rin. Si Oscar nag-stop ng pag-aaral. Nagtrabaho na lang sa province. Hindi na nag-reply sa messages ko. Blocked na ako sa lahat ng social media. Nawala siya completely. At ako, nandito pa rin. Sa apartment na puno ng alaala. Nagtrabaho, umuuwi,
Mag-isa. May mga gabi na naiisip kong sana hindi na lang dumating si Oscar. Sana hindi ko siya inaccept sa bahay. Sana hindi ko siya hinayaang maging parte ng buhay ko. Pero may mga gabi rin na naiisip kong sana sinubukan ko pa. Sana pinaglaban ko. Sana hindi ako umalis ng ganun. Kuya Will, ang totoo, nalilito pa rin ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Hindi ko alam kung mali ba talaga. Hindi ko alam kung victim ba ako o kontrabida. Ang alam ko lang, nasira ko ang 3 buhay. Kay Rose, nasira ko ang trust niya sa love. Kay Oscar, nasira ko ang future niya. Sa sarili ko, nasira ko ang peace of mind ko. Worth it ba? Putya, hindi. Pero kung babalik ang oras, uulitin ko ba? Ewan. Ewan ko talaga. Kasi parte ng akin, sinisisi ko ang sarili ko. Dapat hindi ako pumasok. Dapat tumigil ako nung una pa lang. Pero parte rin ng akin. Namimiss ko siya. Namimiss ko yung feeling. Namimiss ko yung thrill. Namimiss ko yung connection namin. At yan ang pinaka nakakatakot. Na kahit nasira na lahat, may parte pa rin sa akin na gustong bumalik. Kuya Will, wala akong happy ending dito. Wala akong resolution. Wala akong moral lesson. Ang meron lang ako, guilt, regret, loneliness. At yung tanong na bumabalik-balik araw-araw, saan ako nagkamali? Siguro simula pa lang. Nung pinayagan kong pumasok si Oscar sa buhay ko. Nung pinayagan kong maging malapit kami. Nung pinayagan kong maramdaman. O baka naman, hindi ako nagkamali. Baka ganito talaga ang takbo. Baka kailangan kong masaktan para matuto. Pero putya Kuya Will, masakit. Masakit na wala silang dalawa. Masakit na mag-isa ako. Masakit na alam kong kasalanan ko lahat. At ang pinakamasakit, kahit alam kong mali, parte pa rin sa akin, namimiss ko. Namimiss ko silang dalawa. Namimiss ko yung what if. Namimiss ko yung posibilidad ng sana. Pero wala na. Tapos na. Nasira na. At dito ako ngayon. Nagko-confess sa'yo. Hoping na kahit papaano, makakatulong sa iba. Na kung may makakarinig nito at nasa same situation, sana mag-isip muna. Sana hindi umabot sa point na nasira na lahat. Sana may natira pang pwedeng iligtas. Kasi sa akin, wala na. Salamat sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. Alam kong hindi madali ang umamin, lalo na sa ganitong klaseng sitwasyon na puno ng komplikasyon, sakit at pagsisisi. Habang binabasa ko ang bawat parte ng kwento mo, ramdam ko ang bigat. Hindi lang ng guilt mo, kundi pati ng sakit ni na Rose at Oscar. 3 buhay na nasira, 3 pusong nadurog, at sa gitna ng lahat, ikaw, nag-iisa, nagtatanong kung worth it ba. Drake, ang totoo, walang easy answer dito. Pero ang malinaw sa akin, hindi mo kasalanan ang nararamdaman mo, pero kasalanan mo ang ginawa mo. Ang paulit-ulit na pagpili sa kasalanan kahit alam mong may nasasaktan. Si Rose, nagtiwala sa'yo. 3 taon at binasag mo yon sa loob ng 3 buwan ng kasinungalingan. Si Oscar, nalito rin. Pero bilang mas matanda, dapat ikaw ang nag-set ng boundaries. Dapat ikaw ang tumigil. Pero nangyari na. Ang tanong ngayon, ano ang susunod? Ang payo ko. Una, tigilan mo na ang pag-contact kina Rose at Oscar. Bigyan mo silang space para mag-heal. Deserve nila yon. Pangalawa, harapin mo ang sarili mo. Tanungin mo, sino ka ba talaga? Ano ang gusto mo? Bisexual ka ba? Confused ka lang ba? Walang mali kung mag-explore ng identity, pero mali ang paraan mo. Pangatlo, matuto. Gamitin mo ang experience na to para maging better version ng sarili mo. Para sa susunod, kung may maramdaman kang mali, titigil ka agad. Hindi ka na magpapahuli sa temptation. Ang moral lesson, sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, ang nararamdaman, hindi kasalanan. Pero ang aksyon, may accountability. Maaring magkaroon ng feelings sa taong hindi dapat.
Maaring malito, maaring mag-explore, pero may boundaries, may respeto, may katapatan. Kung may relasyon ka at nalilito ka, makipaghiwalay muna. Huwag mo lukuhin kasi mas masakit ang betrayal kaysa sa breakup. Kung may nararamdaman ka sa kapamilya, sa kaibigan, sa taong taken, umiwas ka. Iwasan mo ang situation kasi pag pumasok ka, mahirap nang lumabas. At kung nahulog ka na sa mali, huminto ka agad habang maaga pa, bago pa lumala, bago pa masira ang lahat. Kasi tulad ni Drake, pag nasira na, mahirap nang buuin. Sa mga listeners, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Drake? Tama ba ang ginawa niya na sumunod sa nararamdaman kahit alam niyang mali? O dapat ba niyang pinili ang katapatan kay Rose kahit nahihirapan siya? Kung kayo si Oscar, hihinto ba kayo? Kung kayo si Rose, papatawarin ba ninyo? Mag-comment kayo sa baba. Ibahagi ninyo ang inyong thoughts, payo, at experiences dahil dito sa M2M Desires, lahat tayo ay patuloy na natututo. Lahat tayo ay lumalaki. At lahat tayo ay tumutulong sa isa't isa. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel. I-on ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento at confessions. At kung mayroon kayong sariling kwento na gusto ninyong ibahagi, isend sa amin. Ang bawat confession ay may lesson. Ang bawat kwento ay may halaga. Mula sa M2M Desires, ako si Kuya Will. Hanggang sa muli, mag-ingat sa pagmamahal. Mag-ingat sa desisyon. At laging tandaan, ang pag-ibig kahit gaano pa kaganda kapag nakasakit na, hindi na yun pag-ibig. Kasalanan na yun. Paalam at salamat sa pakikinig.